Ang gabi ay bumubulong ng mga lihim sa San Nicolas, Cebu City, habang ang sariwang hangin mula sa pantalan ay nagdadala ng amoy nga asin, diesel, at isang bagay na mas makapal, mas nakalalason. Bumaba iyon sa balat ni Elias, kumapit sa kanyang lalamunan, at nadikit sa kanyang alaala, ang amoy nga uso na nasusuno na kahoy, nagliliyap na pag-asa, hindi na iyon mapawi ngang simoy ngang hangin. Iyon ang gabi na nagpira-piraso sa kanyang mundo, ang gabi na nagbinhingang isang sumpa sa kanyang puso. Ang lumang bodega ng pamilya na nakatayo ng higit sa kalahating siglo sa gilid ng pantalan ay naging pugad ng abo at bangkay. Ang ingay nga nangangalit na apoy ay nagtawanan sa kanyang masigaw, at ang nagliliyab na dilaw at kahel ay sumilaw sa kanyang mga mata. Nag-ukit ng isang hindi mabuburang larawan ng impyerno. May mabulong sa hangin, hindi lamang mula sa mga usok kundi mula sa mga matatanda sa komunidad na nakatayo, walang magawa sa gitnang kaguluhan. Hindi aksidente, ang sabi ng isang boses, malalim at puno ng sakit. Alam nating lahat kung sino ang may gawa nito. Si Elias, nui isang binatilyo pa lamang na may pangarap na ipagpatuloy ang paggawaan ng barko ng kanyang ama, ay nakikita ang kanyang kinabukasan na nagliliyap kasama ang makahoy. Ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang bunsong kapatid na si Lara, na may ngiti na mas maliwanag pa sa araw, lahat sila ay inagos ng apoy. Naiwan siyang nag-iisa. Isang malalim na sugat ang nagbukas sa kanyang kaluluwa. Wala siyang nakitang pagmamakaawa sa matang nga bumbero. Tila ba natadago silang mas malalim na lihim sa likod ng kanilang walang silbing pagtatangka na apulahin ang nagliliyab na gusali. Ang mabilis na pagdating ng mga tauhan mula sa korporasyon ng dulangan pagkatapos lamang na apoy na may mga papeles na handa na para sa pagbili na sirang ari-arian ay nagpatibay sa kanyang hinala. Ang mamata ni Don Ricardo Zamora, ang karismatik ngunit malupit na presidente ng dulangan, ay sumikat ng may pagtatagumpay sa dilim ngabi habang nakatayo siya sa gilid ng kanyang mamahaling sasakyan, pinakmamasdan ang nagliliyap na bodega. Kailangan natin ang lupa, ang marahas na bulong na narinig niya mula sa isang tauhan ni Zamora, hindi sila pumaya ibenta. Ang salitang iyon ay tumalab sa kanyang puso tulad ng isang matalim na balisong. Hindi aksidente, pagpatay. Sa gitnang ngabo, sa ilalim ng buwan na tinatakpan ng usok, si Elias ay lumod. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang isang maliit na laruang barko na minsan ay pakarin ni Lara, ngayon ay sunok at basag. Ang galit ay kumalat sa kanyang ugat, mainit at masakit. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang hinaharap, lahat ay inagaw. Sa labing ang kanyang namatay na pamilya, nanumpa siya. Isang sumpa na mas matindi pa sa init ng apoy, mas matigas pa sa bato. Hindi na siya muling tatawa hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Hindi na siya magpapahinga hanggat hindi niya nakikita ang mga taong responsable na nagdurusa. Bibigyan ko sila nga apoy, bulong niya sa sarili, apoy na mas matindi pa sa kanilang ipinadama sa amin. Ang madaon ay lumipas tulad ng mga pahina ng isang lumang kalendaryo na nilipat ng hangin. Ang batang Elias, na puno ngang pag-asa at pangarap, ay naglaho. Napalitan ngang isang lalaking may mga mata na puno ngang anino at isang kaluluwa na sinunungalit. Ang San Nicolas, kasama ang maalala ng sakit at pagkawala, ay nilisan niya. Naglakbay siya patungong Maynila, bitbit ang isang lumang bag at ang bigat ng kanyang sumpa. Ang siyudad, isang higantang halimaw na punong ingay at ilaw, ay naging kanyang bagong tahanan, ang kanyang bagong larangan ng digmaan. Lumipat siya sa isang lumang apartment sa Sampaloc, malapit sa University Belt, kung saan ang ingay nga sasakyan at ang tawanan ng mga estudyante ay hindi kayang buraain ng mamultong ang kanyang nakaraan. Hindi siya nag-aral ng formal na kurso, ngunit bawat araw ay isang klase. Pinaaralan niya ang batas, ekonomiya, teknolohiya at ang sining ng pagtatago at pakmamanman. Natuto siyang maging anino, maging hangin, maging isang boses na hindi marinig. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita mula sa mga trabahong maliliit at hindi gaanong mahalaga ay inilalaan niya sa kanyang layunin. Kailangan niyang kaalaman, kailangan niyang kapangyarihan, kailangan niyang kakatuwang. Ang unang habang niya ay ang paghahanap ng base, isang lugar na makakapagtago sa
kanya mula sa mata nga nagahanap ng kapangyarihan. Nakita niya ito sa isang abandonadong bodega sa Tondo malapit sa North Harbor. Ang bodega ay malaki, malawa at puno alala nga nakaraang kaganapan. Ang magabakas ng kalawang sa manggabakal na poste, ang magalumang sako na nakatamba sa isang sulo, ang amoy ng alikabok at damnas, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong lugar upang magtago at magplano. Sa lupong bodega sa ilalim nga isang bombilya na halos hindi makapagbigay liwanag, inilalatag niya ang kanyang nga plano. Ang abader ay napuno nga larawan, mapa at mga talaan ng korporasyon ng dulangan. Ang pangalan ni Don Ricardo Zamora ay paulit-ulit na lumalabas. Ang kanyang ngiti na tila nangunguya ay nakauki sa mga larawan. Ngunit ang mga taon ng paaral ay naturo kay Elias na ang kapangyarihan ay hindi kailanman na isa. Kailangan niya ng mas malalim na kaalaman ng mapanlup na impormasyon. Doon niya nakilala si Mang Ben. Isang gabi, habang nakahanap ng impormasyon sa isang lumang karinderya sa Tondo, malapit sa Delpan Bridge, narinig niya ang pangalan ni Zamora na binanggit ng isang matandang lalaki. Si Mang Ben may kaliskis ang balat at mga mata na puno ng pagod, ngunit may kislap ng karunungan. Ay dating isang kargador sa pantalan ng Cebu. Sa ilalim ng impluensya ng dulangan, nawalan din siyang trabaho at halos ng kanyang pamilya dahil sa mga pagbabago sa operasyon ng korporasyon. Si Elias ay lumapit sa kanya, maingat, naghahanap ng pagkakataon. Dulangan, ha? Tanong ni Elias habang na-order ng goto. Napatingin si Mang Ben. Bakit? May alam ka sa mga iyan. Nagayla si Elias. Ngunit nagbigay ngan sapat na pahiwatik na interesado siya. Kinabukasan, nagita sila ulit. Nagsimula si Mang Ben magkwento. Ang mga kwento niya ay punong korupsyon, panggigipit at mga lihim na kasunduan. Ang madulangan ay hindi lamang isang shipping company. Sila ay isang octopus na may mga tentacles sa politika, real estate at kahit sa ilang ilegal na gawain. Narinig ni Elias ang pangalan ni Don Ricardo Zamora na binanggit ng paulit-ulit, ngunit mayroon ding mga bulong tungkol sa isang anino, isang tao na mas mataas pa kay Zamora, isang mastermind na hindi nakikita. Bihira lang lumabas ang tunay na pinuno, sabi ni Mang Ben habang humihigop ng kape. Si Zamora, isa lang siyang mukha. May mas malaki pang isda sa dagat. Nabigay si Mang Ben ng koneksyon, ng pangalan ng tao na maring makatulong, isang dating accounting assistant, isang disgruntled security personnel, isang driver na may maraming nakita at narinig. Ang pirasong puzzle ay nagsimulang makabit, kailangan din niya ng teknolohiya. Dun pumasok si Sofia. Nakilala niya si Sofia sa isang online forum para sa mga ethical hackers kung saan nagtatago si Elias sa ilalim ng isang pseudonym. Si Sofia ay isang computer genius, isang whiz-kid na may matalas na isip at mas matalas na keyboard fingers. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Cubao, Quezon City na napuno ng mga monitor, keyboard at mga kabel. Ang kanyang mga mata ay laging nakakabit sa screen. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay punong pagnanais para sa hustisya. Hindi ako gumagawa ng ilegal na bagay, sabi ni Sofia. Nang makita sila sa isang coffee shop sa Araneta Center, ang mailaw ng Times Square Cubao ay sumasalamin sa kanyang salamin. Pero kinasusuklaman ko ang korap na korporasyon. Ipinaliwanag ni Elias ang kanyang layunin, ngunit pinigilan niya ang ilang detalye tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Sapat na ang kanyang kwento upang mapukaw ang interes ni Sofia. Si Sofia ay nagbigay ng mahalagang kaalaman sa network security, data forensics, at surveillance. Tinuruan niya si Elias kung paano masira ang firewall, paano kumuha ang impormasyon mula sa mga server, at paano magtago ng digital footprints. Sa kanya nanggaling ang karamihan sa mga electronic traps na itatayo nila. Ang bodega sa Tondo ay naging isang high-tech na command center. Ang pader ay napuno nga diagram nga network nga dulangan nga mapa nga kanilang nga operasyon at mga larawan nga kanilang nga executive. Si Elias, Sofia at Mang Ben ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ang hangin ay napuno ng tuno ng nakakalampag ang keyboard. Ang mahihinang bulong ng pag-uusap at ang amoy ng kape. Ang unang hakbang nila ay ang magtanim ng maling impormasyon. Sa tulong ni Sofia, napasok silang mamaling entry sa database ng dulangan na napapakita ng mga pakukulang sa kanilang supply chain. Hindi ito malaki,
ngunit sapat ito upang magdulot ng malit na kaguluhan at magbukas ng mga butas sa kanilang seguridad. Pagkatapos, sinimulan nilang puntiryahin ang isang shipping operation sa Manila North Harbor. Sa loob ng ilang linggo, maingat silang nagmanman sa mga barko ng dulangan, ang mga container na pumapasok at lumalabas. Sa tulong impormasyon mula kay Mang Ben, nakahanap silang isang tauhan sa pier na handang magsalita kapalit ng proteksyon at pera. Isiniwalat nito ang isang malaking operasyon ng smuggling, illegal logging at wildlife trafficking na pinoprotektan ng dulangan. Hindi lang ang habol nila, sabi ni Elias kay Sofia, habang pinag-aralan nila ang mga dokumento na nakuha, kapangyarihan, impluensya. Ngunit ang paglabas ng katotohanan ay may presyo. Upang makakuha ng excess sa mga container, kinailangan nilang gamitin ang ilang matinding paraan. Pinilit ni Elias ang isang customs official na pumaya na huwa pansinin ang isang specific na container. Hindi direktang pananakit, ngunit pagbabanta sa pamilya, pagpapahiya sa publiko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang ibigay niya ang utos. Hindi ba dito ang kinasusuklaman natin? Tanong ni Sofia, ang kanyang mata ay puno nga pagdududa. Kailangan nating maging tulad nila upang talunin sila. Sagot ni Elias, ngunit ang kanyang tinik ay may bahid ng pagdududa. Para sa isang sandali, Sofia, pagkatapos nito tapos na. Nakuha nila ang ebidensya, mga larawan, video at dokumento. Ang dulangan ay sangkot sa isang network ng krimen na mas malaki pa sa kanilang inaakala. Ngunit hindi sila ang nag-isang nananakit. Lumabas na ang ilang malilit na isda sa kanilang operasyon ay may sariling agenda. Nakaroon nga pagtataksil sa loop nga organisasyon ni Zamora na siya nabigay daan sa kanilang mga paggalaw. Naramdaman ni Zamora ang pagbabanta. Ang kanyang seguridad ay lumakas. Nagkaroon ng isang insidente kung saan muntik nang mahuli si Mang Ben sa isang eli sa Sampaloc habang nagpapasa ng impormasyon. Kinailangan ni Elias na humarap sa mga tauhan ni Zamora sa isang marahas na engkwentro sa dilim gabi kung saan siya ay nasugatan. Ang dugo na bumaba sa kanyang braso ay nagpabalik sa kanya sa alaala ng apoy ng dugo ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang magduda, nawawala na ba ang kanyang kaluluwa? Nagiging halimaw na ba siya tulad ng kanyang mga kalaban? Ang mga ebidensya na kanilang nakalap ay sapat upang masira ang reputasyon ni Zamora at ng kanyang korporasyon ng dulangan? Naksampa silang kaso, hindi direkta si Elias, kundi sa pamamagitan ng isang grupo ng environmental advocates at human rights lawyers na pinondohan niya ng palihim. Ang paklipat sa Makati Regional Trial Court ay isang dramatikong pakbabago ng tanawin. Mula sa madilim na bodega ng Tondo at maingay na pantalan, napunta sila sa mga marble hall, sa mga suite at kurbata. Ang mga bintana ng korte ay nagpapahintulo sa liwanag ng araw na pumasok, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagpapawi sa dilim nga alihim na itinatago sa loop nga pader na iyon. Ang bawat habang ni Elias sa sahi nga, korte ay may bigat. Ang bigat ng pag-asa at pagdududa. Ang maingay ay iba na rin ang pagkaluskos nga papeles, ang mahihinang bulong ng abogado, ang pagkalansing ng mikropono. Lahat ay nagdaragdag sa tensyon. Ang kaso laban kay Zamora ay umusad ng dahan-dahan. Ibinunyag ang mga illegal logging operation, ang smuggling ng endangered species, ang mga tax evasion scheme, at ang mga paglabag sa karapatang pantao sa mga komunidad na tinarget ng dulangan na simulang humina ang impluensya ni Zamora. Ang mga dating kasosyo ay nasimulang tumalikod, ngunit may isang bagay na hindi pa rin tumutugma. Ang malaking halaga ng pera na kinita mula sa mga ilegal na aktibidad ay hindi lamang napupunta kay Zamora. Mayroong isang mas malalim na bulsa, isang mas malaking kamay na kumukuha ng bahagi ng pay. Sa isang pagkataon habang nasa labas ng isang courtroom sa Makati, nakaroon ng pagkataon si Elias na mag-intercept ng isang tawag. Si Sofia ay natagumpay na matap sa linya nga isang dating aid ni Zamora, si Ginong Reyes na ngayon is sumasailalim sa matinding pressure mula sa kanyang dating amo. Nakuha niya ang tawag sa telepono ni Ginong Reyes na nagtatago sa isang liblib na sulok ng Legazpi Village. Na mamadali si Elias sa Legazpi, sinusundan ang mga digital signal ni Sofia sa isang pribadong papupulong sa isang mamahaling restaurant sa Ayala Avenue, kung saan si Elias ay natatago bilang isang waiter. Narinig niya ang usapan ni Zamora at ng kanyang chief lawyer. Ang anino, ang sabi nga abogado, nagagalit sa atin, kailangan nating ayusin ito bago pa tayo lubusang balatan, pero ano ang magagawa ko?
Sagot ni Zamora, ang kanyang boses ay tila manipis. Siya ang nakplano ngang lahat. Ako lang ang nakpatupad. Ang masalitang iyon ay tumalab kay Elias. Ang kanyang hinala ay nagkatoto. Si Zamora ay hindi ang ultimate mastermind. Siya ay isang puppet, isang mukhang isang mas malalim, mas nakatagong kapangyarihan, ang anino. Sinubukan ni Elias na makakuha nga mas maraming impormasyon kay Ginong Reyes ang idea ni Zamora. Matapos ang matinding pakbabanta at pakyusa, pumaya si Reyes na mabigay nga impormasyon. Nagita sila sa isang parking lot sa BGC sa ilalim ng dilim. Ang mga matataas na gusali ay tila mga higanteng anino na nakabantay sa kanila. Ang pawis ay tumutulo sa no ni Reyes habang nakukwento siya. Ang anino ay hindi isang tao, bulong ni Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay isang grupo nga tao, mga politiko, mga negosyante, mahukom. Sila ang nga totong may-ari nga korporasyon nga dulangan at marami pang iba. Sila ang nautos sa apoy sa Cebu. Gusto nila ang lupa para sa isang malaking proyekto nga gobyerno na sila ang makikinabang. Ang apoy sa Cebu, ang kanyang pamilya, ang pihati, ang galit, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ay nakatoto. Ngunit sa isang mas malaking skala, ang kanyang pamilya ay hindi lamang collateral damage sa isang negosyo ni Zamora, sila ay biktima ng isang mas malaking konspirasyon, isang network ng kasamaan na tumagos sa bawat antas ng lipunan. Ang kanyang mundo ay lumaganap, ang kalaban ay naging isang halimaw na may maraming ulo, na halos hindi kayang sukpuin. Ang pagnanais na ipagiganti ang kanyang pamilya ay naging mas matindi, ngunit ngayon ito ay nabahiran ng isang uri ng matinding takot. Paano mo lalabanan ang isang anino? Paano mo mapipigilan ang isang hydra? Ang kanyang pag-iisip ay nagulo. Ang kanyang buhay ay nakasentro sa isang mali. Ngayon, ang tunay na kalaban ay hindi lamang isang tao, kundi isang sistema. Kailangan nating alamin kung sino ang mga anino na iyan, sabi ni Elias kay Sofia nang bumalik siya sa bodega sa Tondo. Ang kanyang mukha ay maputla. Kailangan nating hanapin ang kanilang pinakamahina na koneksyon. Si Sofia ay nagsimulang mag-aral ng mas malalim. Sa loob ng ilang linggo, wala siyang ibang ginawa kundi ang sundan ang digital trail, ang pinansal na transaksyon, ang koneksyon sa politika. Natakpan niya ang isang pattern. Mayroong isang offshore accounts na konektado sa isang Shell Corporation, na konektado sa isang foundation, na konektado sa ilang MH matatas, na opisyal NG gobyerno at CMG prominenteng negosyante. Ang pinakamalaking koneksyon, isang senador na may malinis na reputasyon, si Senador Armando Salcedo, isang matikas at makisig na politiko na laging nagpapakitang kanyang pagmamahal sa bayan. Siya ang mastermind sa likod ng ang anino. Siya ang naplano ng malaking proyekto sa Cebu na nakbunga ng paksuno sa bodega ng pamilya ni Elias. Ang paktuklas na ito ay napabago sa lahat. Hindi na lamang ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pakbubunyang isang malalim na katiwalian na kumakain sa bansa. Ngunit paano mo haharapin ang isang senador, isang tao na may kapangyarihan na makapag-utos ngang buhay at kamatayan? Kailangan nating sirain ang kanyang reputasyon, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan nating ilantad ang kanyang kasalanan sa buong bansa. Ngunit si Mang Ben ay nakbabala. Mahirap kalabanin ang isang tulad niya, Elias. May mga koneksyon siya kahit saan, baka mawala lang tayo ng walang bakas. Hindi ako susuko, sagot ni Elias. Ang kanyang mata ay nagliliyab. Hindi na muli, kailangan nilang lumihang isang malaking kaganapan, isang bagay na makapabigay sa kanilang atensyon ng publiko at makakapabagsa sa anino. Nakita ni Sofia ang isang oportunidad, isang malaking charity gala na inorganisa ni Senador Salcedo sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Ito ang perpektong lugar upang ilantad ang katotohanan. Ang huling bahagi ng pagpaplano ay ang pinakamahirap. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Kailangan nila nga access sa network ng BGC, sa seguridad ng building, at sa personal na computer ni Senador Salcedo. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Handa ka ba para dito, Elias? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mata ay nag-aalala. Hindi na ito tulad ng dati. Ito ay digmaan. Matagal na akong nakikipagdigma. Sagot ni Elias. Ngayon, oras na para wakasan ito. Ang gabi ngala ay dumating. Mainit at puno and tension.
Ang Bonifacio Global City ay nagliliwanag, ang mga matatas na gusali ay tila mga higanteng tore na umabot sa kalangitan. Ang penthouse na pinakdausan ng gala ay matatakpuan sa isang luxury condominium sa kahabaan ng Limot Avenue, BGC, kung saan ang view ng buong Metro Manila ay nakamamangha. Ang mga ilaw ng siyudad ay kumikislap sa dilim parang mga bituin sa lupa. Si Elias, Sofia at Mang Ben ay naroon naktatago sa ilalim ng iba't ibang disguise. Si Elias ay isang waiter, si Sofia ay isang technician ng iPhone, at si Mang Ben ay isang driver. Ang kanilang puso ay kumakabok sa dibdib, ito na ang gabi. Habang ang pailing taong lipunan ay natatamasa ngang mamahaling sampain at pino na pagkain, abala si Sofia sa likod ng entablado. Ang kanyang daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, inilalagay ang huling piraso ng puzzle. Ang kanyang trabaho ay ang i-hijack ang broadcast system ngala at ipapalabas ang lahat ng ebidensya na kanilang nakalap laban kay Senador Salcedo. Sa kabilang banda, si Elias ay naglalakad sa gitna ng bisita, nakikinig sa usapan. Pinagmamasdan si Senador Salcedo na nagpapatawa, nagpapakitang gilas sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay isang maskara at sa likod nito ay nakatago ang isang halimaw. Ang galit ay muling sumiklab sa puso ni Elias, mas matindi kaysa dati. Nakuha ko na ang excess bulong ni Sofia sa kanyang earpiece. Ngayon na Elias, lumakat si Elias patungo sa isang pader na nakatakip kung saan mayroon siyang nakaplano. Mayroon siyang dalang isang malit na device na gawa ni Sofia. Ito ay mapapakawala ng isang high-frequency signal na magdidiskonekta sa lahat ng wireless na komunikasyon sa loop ng penthouse maliban sa network na ginagamit ni Sofia. Naglaho ang mailaw sa buong penthouse. Nakagulo ang mga bisita. Pagkatapos, isang malaking screen ang bumukas sa gitna ng tablado. Sa screen, lumabas ang isang seryeng dokumento, mga transaksyon sa bangko, mga larawan, at mga recording. Ang boses ni Ginong Reyes ay narinig na kuwento ng lahat ng illegal na gawain ni Senador Salcedo. Ang koneksyon niya sa korporasyon ng Dulangan at ang pagpaplano niya sa pagsuno sa San Nicolas, Cebu. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay binanggit. Ang mga ala-alang apoy ay muling bumalik sa kanya, sariwa at masakit. Ang sigaw kanyang ina, ang pag-iya ni Lara, lahat ay naglaro sa kanyang isip. Sumigaw si Senador Salcedo, patayin niyo yan, patayin niyo yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat detalye ay malinaw, hindi may kakaila. Ang mamatang na bisita ay puno ng pagkabigla at galit. Nakagulo, ang media na naroon ay nagulat ng bawat sandali. Sa gitna kaguluhang, nakita ni Elias si Senador Salcedo na tumatakbo patungo sa rooftop exit. Sinundang ni Yaito. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ito na ang huling paghaharap. Sa rooftop, ang hangin ay malakas at ang buwan ay saksi sa kanilang paghaharap. Ang mailaw ng BGC ay tila kumikislap sa kanilang paanan. Alam ko na ang lahat, Salcedo. Sabi ni Elias, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng sakit. Ikaw ang nagpapatay sa aking pamilya. Ikaw ang nagpira-piraso sa aking buhay. Natawa si Salcedo. Isang bodega lang, isang pamilya. Collateral damage. Hindi mo naiintindihan, bata. Ang kapangyarihan ay may presyo. Ang progreso ay may presyo. Ang presyo ay buhay, sigaw ni Elias. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Nakatayo si Elias sa harapan ni Salcedo na may dalang isang maliit na patalim na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang puso ay nag-agaw sa pagitan ng pagnanais na wakasan ang lahat at ang pagnanais na manatili paring tao. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Laro ay lumitaw sa kanyang isip, ang kanyang ngiti, ang kanyang inosenteng mata. Kung papatayin niya si Salcedo, magiging tulad din siya nito, isang mamamatay tao. Hindi, bulong ni Elias. Hindi ako magiging tulad mo. Sa halip, itinula niya si Salcedo patungo sa gilid ng rooftop. Hindi upang ihulog, kundi upang ipakita ang kawalan niya ng kapangyarihan. Ang iyong pagtatapos ay hindi manggagaling sa aking mga kamay. Sabi ni Elias, manggagaling ito sa mga kamay ng batas at sa kamatayan ng iyong reputasyon. Dumating ang mga pulis. Ang mga sirena ay umaalingaw sa itaas. Inaresto si Salcedo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho.
Habang kinakalatkat si Salcedo palayo, tumingin siya kay Elias. Ang kanyang nga mata ay puno nga pakapot. Hindi pa ito tapos, bulong ni Salcedo. Ngunit alam ni Elias na tapos na, hindi sa paraang inaakala niya. Hindi sa isang madugong paghiganti, ngunit sa isang paraan na mas makapangyarihan, ang pagpapalabas ng katotohanan. Pagkatapos ng gabi, ang buong bansa ay nagising sa balitang pakbaksa ni Senador Salcedo at ang kanyang network. Si Zamora at ang iba pa ay inaresto. Ang korporasyon ng dulangan ay binuwag. Ang batas ay umusad dahan-dahan ngunit sigurado. Si Elias ay umalis sa BGC kasama sina Sofia at Mang Ben. Ang katahimikan sa loob ng kanilang sasakyan ay mas matindi kaysa sa ingay nga guluhan. Nagawa niya ang kanyang ipinangako, nakamit niya ang hustisya para sa kanyang pamilya, ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Ang maalala-ala na apoy ay nanatili. Ang kanyang kaluluwa ay may mga bakas ng sugat ng mga desisyon na kinailangan niyang gawin. Ano na ngayon, Elias? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malungkot. Tumingin si Elias sa mga ilaw ng Maynila. Ang kanyang mukha ay punong pagod, ngunit mayroon na ring kapayapaan. Ang landas ng pahihiganti ay isang landas ng pakasira. Sa bandang huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaaway, kundi ang pagpapanatili ng sariling kaluluwa. Oras na para bumo, sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay tila may bagong paasa. Bumong isang bagay na mas matibay kaysa sa abo, mas maliwanag kaysa sa apoy. Bumuwangi isang buhay na may hustisya nang walang pagnanais na ipahiganti para kay Lara, para sa akin. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang Sofia at Mang Ben, magatuwang hindi lamang sa digmaan kundi sa pakbangon. Ang kanyang paglalakbay ay isang trahedya, ngunit ito ay nagtapos sa isang matinding pag-unawa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagwasak kundi sa pagtindig at pagtatayo kahit nasa gitna ng mga abo. Ang masugat ay mananatili, ngunit ang mga ito ay magsisilbing paalala ng kanyang pinakdaanan at ng pagpipilian na kanyang ginawa upang hindi siya tuluyang maging halimaw. Ang kanyang paghihiganti ay natapos. Ang kanyang pagilom ay nagsisimula pa lamang. Sa isang lugar sa San Nicolas, Cebu, kung saan nakatayo ang dating bodega ang kanyang pamilya, mayroon ng isang parke na inilaan sa mga biktima ng Dulangan Corporation. Ito ay isang lugar ng kapayapaan na may mga puno at mga bulaklak. Wala ng bakas ng apoy. Ang simoy ngang hangin mula sa pantalan ay nagdadala pa rin ng amoy ngang asin at dagat, ngunit wala na ang amoy ngang usok. Ito ang pinili ni Elias, ang kanyang huling desisyon. Hindi upang magtayo muli ngang bodega, kundi ngang isang lugar kung saan ang buhay ay maaring umusbong malaya sa mga anino nga karaan. Ito ang kanyang pamana, hindi ngang galit kunding pakasa. Ang mataon na sumunod sa pagbaksa ni Senador Salcedo at ng korporasyon ng Dulangan ay nakdala ng mga pagbabago. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Si Elias ay hindi naging isang pambansang bayani ni isang tanya na aktivista. Mas pinili niya ang tahimik na buhay, ang pagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang suportahan ang mga grupo ng karapatang pantaw at mga environmental advocacy. Ang kanyang kaalaman sa loob ng corporate network at underground operations ay naging mahalaga sa pagtulong sa iba pang biktima ng corporate abuse. Si Sofia, kasama ang kanyang henyo sa teknolohiya, ay nagtatakngang isang non-profit organization na nakatuon sa digital forensics at cybersecurity para sa makasong may kaugnayan sa korupsyon. Ang kanyang opisina na dating isang maliit na apartment sa Cubao ay lumaki at lumipat sa isang mas malaking espasyo sa Ortigas Center kung saan mas marami na siyang kasamang nagtatrabaho. Ang kanilang trabaho ay nagbubunya ng mga katotohanan at nagbibigay ng boses sa mga marginalized. Ang kanyang nga mata na minsan ay punong pagdududa ay ngayon punong dedikasyon at isang malinaw na layunin. Si Mang Ben naman ay bumalik sa Cebu, hindi sa San Nicolas, kundi sa isang maliit na bukid sa labas ng siyudad. Sa tulong ng mga pondo na nakuha mula sa settlement laban sa Dulangan, nagtayo siya ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka at mangingisda na tinutulungan silang protektahan ang kanilang lupa at karapatan laban sa mga korap na korporasyon. Ang kanyang payo at karunungan ay naging mahalaga sa kanyang komunidad. Paminsan-minsan, nakikipakita pa rin siya kay Elias at Sofia, nagbabahagi nga kwento
at nagbibigay nga inspirasyon. Ang kanyang nga mata ay nananatiling pagod, ngunit mayroon na ring kislap ng paasa para kay Elias. Ang bawat araw ay isang paglalakbay. Ang masugat sa kanyang kaluluwa ay hindi ganap na nagilom. Ang alaala na apoy ng kanyang pamilya ay isang pilat na mananatili. Ngunit ang galit na minsan ay kumain sa kanya ay napalitan ng isang mas malalim na pangunawa. Nalaman niya na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay matatakpuan sa pagpapatawad, hindi sa mga gumawa ng mali, kundi sa sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa kawalan na kakayahan na protektahan ang kanyang pamilya at ang pagpapatawad sa sarili sa landas na kanyang tinahak. Nagsimula siyang maksulat. Hindi energy manga kwento, energy galit o pagiganti, kundi energy manga kwento, energy pag-asa, energy paglaban, at energy pagbangon. Ang kanyang mga sinulat ay hindi kailanman na-publish, ngunit ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa kanyang kaluluwa. Isang paraan upang iproseso ang sakit at matuto mula dito. Isang araw, bumalik si Elias sa San Nicolas, Cebu. Ito ang kanyang unang pagkakataon na bumalik sa lugar na nakpira-piraso sa kanyang buhay. Ang parke ay puno nga bata na naglalaro. Ang kanilang nga tawanan ay nagbibigay nga buhay sa lugar na minsan ay puno nga kamatayan. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang mga bata. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ngang araw ay mainit sa kanyang balat. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang pamilya hindi bilang mga multong nakaraan, kundi bilang mga alaala na nagbibigay ng inspirasyon. Si Lara, ang kanyang ina, ang kanyang ama, naroon sila sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat dahon na gumagalaw sa hangin, sa bawat pata ng sikat ng araw. Napansin niya ang isang batang babae na may ngiti na halos kasing liwanag ng ngiti ni Lara. Ang bata ay naglalaro ng isang maliit na laruang barko na gawa sa kahoy, inilulutang sa isang maliit na fountain sa gitnang parke. Tila ba ang barkong iyon ay sumisimbolo sa isang bagong simula, isang bagong paglalaya, malayo sa mga pait na alaala. Napangiti si Elias. Ito ay isang tunay na ngiti. Ang una niyang ngiti na hindi nabahiran ng sakit o galit sa loob ng maraming taon. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos hindi sa isang huling suntok o isang huling pata ng dugo, kundi sa isang sandali ng kapayapaan, ng pagtanggap at ng pag-asa. Ang paghihiganti ay isang apoy na maaring sunugin ang dalawang panik. Ngunit ang pagpili na maging ilaw sa halip na apoy ay isang pagpili na nagligtas sa kanya. Ang kanyang kuwento ay isang testamento sa matinding presyong paghihiganti at sa kapangyarihan ng pagpili na maging tao pa rin sa gitna ng kadiliman. Hindi siya naging isang bayani na may estatwa, kundi isang lalaking natakbuhan ang kanyang sarili sa gitna ng abo at nagpasyang bumo, hindi magwasak. Sa huli, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng sarili, at sa laban na iyon, natakbuhan niya ang tunay na tagumpay. Ang araw ay lumubog sa kanluran, nagpinta ng mga kulay kahel at pula sa kalangitan. Ang parke ay dahan-dahang lumubo sa dilim, ngunit mayroong isang ilaw na patuloy na nagliliwanag sa puso ni Elias, ang ilaw ng pag-asa at ng isang bagong simula. Ang tunog na alon mula sa kalapit na pantalan ay naging musika, hindi na mga paalala ng trahedya, kundi nga bagong simula nga buhay na patuloy na umagos. Ito ang pagtatapos ng kwento, ang kanyang paghihiganti. Ngunit ito rin ang simula ng kanyang bagong kwento. Ang kwento ang isang lalaking naglakat sa kadiliman. Ngunit natakpuan ang kanyang sariling liwanag. Napatayo si Elias at nilisan ang parke. Bago siya lumayo, nilingon niya ang maliit na fountain. Ang laruang barko ay lumulutang pa rin doon, dahan-dahang gumagalaw sa tubig na tila naghihintay ngang bagong paglalayag. At sa sandaling iyon, alam ni Elias na siya sa wakas ay malaya na. Malaya mula sa mga kadenang galit, malaya mula sa mga anino nga nakaraan, handang-handa na siyang lumayak patungo sa hinaharap. Sa masumunod na buwan, si Elias ay nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi na bitbit ang bigat ng paghihiganti, kundi ang pag-asa ng pagbabago. Minsan, nakikita siya sa maliblib na komunidad sa Mindanao, nakikipaugnayan sa mga biktima ng land grabbing sa ibang pagkakataon. Nasa mga siksik na squatter area siya sa Metro Manila, nagbibigay ng legal assistance sa mga taong
inaapi ng mga makapangyarihang developer. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay sa kanya na natatanging pananaw, isang kakayahang makakita sa likod ng mga maskara ng kapangyarihan at korupsyon. Naging isang uri siyang whisperer sa komunidad ng manaapi, isang anino na nagdadala ng liwanag. Hindi siya naghahangat ng atensyon ni ng papuri. Ang kanyang layunin ay mas simple, upang matiyak na walang ibang pamilya ang dadaan sa parehong impyerno na kanyang dinanas, upang ang bawat boses na sinubukan nilang patahimikin ay marinig. Ang kanyang koneksyon kina Sofia at Mang Ben ay nanatili, mas matibay pa sa anumang uri ng pagkakaibigan. Sila ay naging isang network ng suporta, isang pamilya na pinasama-sama ng parehong sugat at ng parehong pag-asa. Paminsan-minsan, nakpupulong sila sa isang tahimik na lugar, nakbabahagi ng gakwento, nakpapalitan ng impormasyon, at nakpaplano nga bagong paraan upang labanan ang anino ngang lipunan. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa isang lumang bangko sa Intramuros, malapit sa isang katedral, pinagmamasdan ang mga turista at ang mga ilaw ng siyudad, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng kunot at ang kanyang mata ay matalim. Elias, hindi ba? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay malalim. Nagulat si Elias. Bihira siyang makilala, nagtatago siya sa mga anino. Sino ka? Tanong ni Elias. Ngumiti ang matanda. Ako ay isang taong nakakaalam ng maraming bagay. Isang taong nakakita sa iyo na nakikipagdigma. Isang taong naniniwala na ang digmaan ay hindi kailanman magwawakas hanggat may nagtatago pa rin sa dilim. Ibinigay ngang matanda kay Elias ang isang maliit na USB drive. May mga bagong anino na lumilitaw, Elias. Mas matindi, mas matalino. Kailangan mo pa rin ng katuwang. Ang iyong paglalakbay ay hindi patapos. Ito ay isang walang katapusang paglalaban. Tinitigan ni Elias ang USB drive. Ang kanyang puso ay kumakabog. Alam niya na ang matanda ay tama. Ang laban para sa hustisya ay hindi kailanman magtatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya nababahiran ng galit at paghihiganti. Siya ay mayroong layunin, isang malinaw na landas. Salamat, sabi ni Elias. Tumango ang matanda at lumakap palayo, naglaho sa dilim ng Intramuros. Tinitigan ni Elias ang USB drive. Ang amoy ng lumang bato at ang sariwang hangin mula sa Pasig River ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit mayroon ding kislap ng hamon sa kanyang mata. Hindi niya pipiliin ang landas ng paghihiganti, ngunit pipiliin niya ang landas ng hustisya. Sa bawat anino na lumilitaw, siya ay magiging isang ilaw, isang tahimik na bantay, isang hindi nakikitang tagapagtanggol. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng siyudad na hindi kailanman natutulog, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ni Elias, ang lalaking nilamon ng apoy. Ngunit natagpuan ang kanyang sariling pagkabuhay muli sa abot ng kanyang moral na pagpili. Ang pagtatapos ng paghihiganti ay ang simula ng tunay na paglaban. Ang gabi ay bumubulong nga lihim sa San Nicolas, Cebu City, habang ang sariwang hangin mula sa pantalan ay nagdadala ng amoy ng asin, diesel, at isang bagay na mas makapal, mas nakalalason. Bumaba iyon sa balat ni Elias, kumapit sa kanyang lalamunan at nagdikit sa kanyang alaala, ang amoy nga uso nga nasusuno na kahoy na nagliliyab na pag-asa. Hindi na iyon mapawing ang simoy ng hangin. Iyon ang gabi na napira-piraso sa kanyang mundo. Ang gabi na nabinhingang isang sumpa sa kanyang puso. Ang lumang bodega ng pamilya na nakatayo ng higit sa kalahating siglo sa gilid ng pantalan ay naging pugad ng abo at bangkay. Ang ingay nga ng ngalit na apoy ay nagtawanan sa kanyang sigaw. At ang nagliliyap na dilaw at kahel ay sumilaw sa kanyang mata, nag-ukit ng isang hindi mabuburang larawan ng impyerno. May mga bulong sa hangin, hindi lamang mula sa mga usok, kundi mula sa mga matatanda sa komunidad na nakatayo, walang magawa sa gitna ng kaguluhan. Hindi aksidente, ang sabi ng isang boses, malalim at punong sakit, alam nating lahat kung sino ang may gawa nito. Si Elias, Nui, isang binatilyo pa lamang na may pangarap na ipagpatuloy ang paggawaan ng barkong kanyang ama, ay nakikita ang kanyang kinabukasan na nagliliyab kasama ang mga kahoy, ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang bunsong kapatid na si Lara na may ngiti na mas maliwanag pa sa araw, lahat sila ay inagos ang apoy.
Naiwan siyang nag-iisa, isang malalim na sugat ang nagbukas sa kanyang kaluluwa. Wala siyang nakitang pagmamakaawa sa matangam gabumbero, tila ba nagtatago sila ng mas malalim na lihim sa likod ng kanilang walang silbing pagtatangka na apulahin ng nagliliyap na gusali. Ang mabilis na pagdating ng tauhan mula sa korporasyon ng dulangan pagkatapos lamang ng apoy na may mga papeles na handa na para sa pagbiling na sirang ari-arian ay nagpatibay sa kanyang hinala. Ang mamata ni Don Ricardo Zamora, ang karismatik ngunit malupit na presidente ng dulangan, ay sumikat ng may pagtatagumpay sa dilim ng gabi habang nakatayo siya sa gilid ng kanyang mamahaling sasakyan, pinamamasdan ang nagliliyap na bodega. Kailangan natin ang lupa, ang marahas na bulong na narinig niya mula sa isang tauhan ni Zamora. Hindi sila pumaya ibenta. Ang masalitang iyon ay tumala sa kanyang puso tulad ng isang matalim na balisong. Hindi aksidente, pakpatay. Sa gitna na maabo sa ilalim na buwan na tinatakpan na usok, si Elias ay lumuhod. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang isang maliit na laruang barko na minsan ay pag-aari ni Lara, ngayon ay sunok at basag. Ang galit ay kumalat sa kanyang ugat, mainit at masakit. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang hinaharap, lahat ay inagaw. Sa labing kanyang namatay na pamilya, nanumpa siya. Isang sumpa na mas matindi pa sa init ng apoy, mas matigas pa sa bato. Hindi na siya muling tatawa hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Hindi na siya magpapahinga hanggat hindi niya nakikita ang mataong responsible na nakdurusa. Bibigyan ko sila na apoy, bulong niya sa sarili, apoy na mas matindi pa sa kanilang ipinadama sa amin. Ang mataon ay lumipas tulad ng mapahina ng isang lumang kalendaryo na nilipat ng hangin. Ang batang Elias na puno nga pag-asa at pangarap ay naglaho, napalitan ngang isang lalaking may mga mata na puno nga anino at isang kaluluwa na sinunong galit. Ang San Nicolas, kasama ang ngalaala ng sakit at pagkawala, ay nilisan niya. Naglakbay siya patungong Maynila. Bit-bit ang isang lumang bag at ang bigat ng kanyang sumpa. Ang siyudad, isang higanteng halimaw na puno ingay at ilaw, ay naging kanyang bagong tahanan. Ang kanyang bagong larangan ng digmaan. Lumipat siya sa isang lumang apartment sa Sampaloc, malapit sa University Belt, kung saan ang ingay, masasayan at ang tawanan ng mga estudyante ay hindi kayang buraain ang namulto ng kanyang nakaraan. Hindi siya nag-aral ng formal na kurso, ngunit bawat araw ay isang klase, pinag-aralan niya ang batas, ekonomiya, teknolohiya, at ang sining ng pagtatago at pagmamanman. Natuto siyang maging anino, maging hangin, maging isang boses na hindi marinig. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita mula sa mga trabahong maliliit at hindi gaanong mahalaga ay inilalaan niya sa kanyang layunin. Kailangan niyang kaalaman, kailangan niyang kapangyarihan, kailangan niyang kakatuwang. Ang unang hakbang niya ay ang paghahanap ng base, isang lugar na makakapagtago sa kanya mula sa matangam nga naghahanap ng kapangyarihan. Nakita niya ito sa isang abandonadong bodega sa Tondo malapit sa North Harbor. Ang bodega ay malaki, malawa at puno nga alaalang nakaraang kaganapan. Ang nga bakas ng kalawang sa nga bakal na poste, ang nga lumang sako na nakatamba sa isang sulo, ang amoy nga likabo at demnas, lahat na ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong lugar upang magtago at magplano sa loob ng bodega sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na halos hindi makapagbigay liwanag. Inilalatag niya ang kanyang plano. Ang pader ay napuno nga larawan, mapa at matalaan nga korporasyon ng dulangan. Ang pangalan ni Don Ricardo Zamora ay paulit-ulit na lumalabas. Ang kanyang ngiti na tila nangunguya ay nakauki sa mga larawan. Ngunit ang taon ng baaral ay naturo kay Elias na ang kapangyarihan ay hindi kailanman naiisa. Kailangan niya ng mas malalim na kaalaman ng panloob na impormasyon. Dun niya nakilala si Mang Ben. Isang gabi, habang naghahanap ng impormasyon sa isang lumang karinderya sa Tondo, malapit sa Delpan Bridge, narinig niya ang pangalan ni Zamora na binanggit ng isang matandang lalaki, si Mang Ben. May kaliskis ang balat at mga mata na punong pagod, ngunit may kislap ngang karunungan. Ay dating isang kargador sa pantalan ngang Cebu, sa ilalim ngang impluensya ngang dulangan. Nawalan din siya ng trabaho at halos ng kanyang pamilya dahil sa mga pagbabago sa operasyong ng korporasyon. Si Elias ay lumapit sa kanya, maingat, nakahanap ng pagkakataon, dulangan. Tanong ni Elias, habang nak-order ng goto, napatingin si Mang Ben, bakit? May alam ka sa mga iyan?
na kaila si Elias ngunit bigay nga sapat na pahiwati na interesado siya. Kinabukasan nakita sila ulit. Nasimula si Mang Ben makwento. Ang makwento niya ay puno nga korupsyon, panggigipit at mga lihim na kasunduan. Ang dulangan ay hindi lamang isang shipping company. Sila ay isang octopus na may mga tentacles sa politika, real estate at kahit sa ilang ilegal na gawain. Narinig ni Elias ang pangalan ni Don Ricardo Zamora na binanggit ng paulit-ulit. Ngunit mayroon ding mga bulong tungkol sa isang anino, isang tao na mas mataas pa kay Zamora, isang mastermind na hindi nakikita. Bihira lang lumabas ang tunay na pinuno, sabi ni Mang Ben habang humihigop ng kape. Si Zamora, isa lang siyang mukha, may mas malaki pang isda sa dagat. Nabigay si Mang Ben ng koneksyon ng pangalan ng tao na maaring makatulong. Isang dating accounting assistant, isang disgruntled security personnel, isang driver na may maraming nakita at narinig. Ang piraso ng puzzle ay nagsimulang makabit, kailangan din niya ng teknolohiya. Doon pumasok si Sofia. Nakilala niya si Sofia sa isang online forum para sa mga ethical hackers kung saan nagtatago si Elias sa ilalim ng isang pseudonym. Si Sofia ay isang computer genius, isang whiz-kid na may matalas na isip at mas matalas na keyboard fingers. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Cubao, Quezon City na napuno ng monitor, keyboard at mga kabel. Ang kanyang mga mata ay laging nakakabit sa screen. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay punong ng pagnanais para sa hustisya. Hindi ako gumagawa ng illegal na bagay, sabi ni Sofia. Nang makita sila sa isang coffee shop sa Araneta Center, ang mangga ilaw ng Times Square Cubao ay sumasalamin sa kanyang salamin. Pero kinasusuklaman ko ang korap na korporasyon. Ipinaliwanag ni Elias ang kanyang layunin, ngunit pinigilan niya ang ilang detalye tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Sapat na ang kanyang kwento upang mapukaw ang interes ni Sofia. Si Sofia ay nagbigay ng mahalagang kalaman sa network security, data forensics, at surveillance. Tinuruan niya si Elias kung paano masira ang firewall, paano kumuha ng impormasyon mula sa mga server, at paano magtago ng digital footprints. Sa kanya nanggaling ang karamihan sa mga electronic traps na itatayo nila. Ang bodega sa Tondo ay naging isang high-tech na comment center. Ang mapader ay napuno nga diagram nga network nga dulangan, mapa nga kanilang operation at mga larawan nga kanilang executive. Si Elias, Sofia at Mang Ben ay naktatrabaho ng walang tigil. Ang hangin ay napunong tunok na kakalampagang keyboard, ang mahihinang bulong ng pag-usap at ang amoy ng kape. Ang unang habang nila ay ang magtanim ng maling impormasyon. Sa tulong ni Sofia, napasok silang mamaling entry sa database ng dulangan na napapakitang mapakukulang sa kanilang supply chain. Hindi ito malaki, ngunit sapat ito upang makdulot ng malit na kaguluhan at makbukas ng butas sa kanilang seguridad. Pagkatapos, sinimulan nilang puntiryahin ang isang shipping operation sa Manila North Harbor. Sa loob ng ilang linggo, maingat silang nakmanman sa mga barko ng dulangan, ang container na pumapasok at lumalabas. Sa tulong ng impormasyon mula kay Mang Ben, nakahanap silang isang tauhan sa pier na handang magsalita kapalit ng proteksyon at pera. Isiniwalat nito ang isang malaking operasyon ng smuggling, illegal logging at wildlife trafficking na pinoprotektan ng dulangan. Hindi lang pera ang habol nila, sabi ni Elias kay Sofia, habang pinag-aralan nila ang mga dokumento na nakuha, kapangyarihan, impluensya. Ngunit ang paglabas ng katotohanan ay may presyo. Upang makakuha nga access sa mga container, kinailangan nilang gamitin ang ilang matinding paraan. Pinilit ni Elias ang isang customs official na pumaya na huwag pansinin ang isang specific na container. Hindi direktang pananakit, ngunit pakbabanta sa pamilya, pakpapahiya sa publiko. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang ibigay niya ang utos. Hindi ba dito ang kinasusuklaman natin? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mata ay puno ng pagdududa. Kailangan nating maging tulad nila upang talunin sila, sagot ni Elias. Ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Para sa isang sandali, Sofia, pagkatapos nito, tapos na nakuha nila ang ebidensya, mga larawan, video at dokumento. Ang dulangan ay sangkot sa isang network ng krimen na mas malaki pa sa kanilang inaakala. Ngunit hindi sila ang nag-isang nananakit. Lumabas na ang ilang maliliit na isda sa kanilang operasyon ay may sariling agenda. Nagkaroon ng patatasil sa loop nga organisasyon ni Zamora
na siya nabigay daan sa kanilang paggalaw. Naramdaman ni Zamora ang pagbabanta, ang kanyang seguridad ay lumakas. Nakaroon ngang isang insidente kung saan munti nang mahuli si Mang Ben sa isang eli sa Sampaloc habang nakpapasa ngang impormasyon. Kinailangan ni Elias na humarap sa mga tauhan ni Zamora sa isang marahas na engkwentro sa dilim ngabi kung saan siya ay nasugatan. Ang dugo na bumaba sa kanyang braso ay nagpabalik sa kanya sa alaala ng apoy ng dugo ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang magduda, nawawala na ba ang kanyang kaluluwa? Nagiging halimaw na ba siya tulad ng kanyang kalaban? Ang ebidensya na kanilang nakalap ay sapat upang masira ang reputasyon ni Zamora at ng kanyang korporasyon ng dulangan. Nagsampa sila ang kaso, hindi direkta si Elias, kundi sa pamamagitan ng isang grupo ng environmental advocates at human rights lawyers na pinondohan niya ng palihim. Ang paglipat sa Makati Regional Trial Court ay isang dramatikong pakbabagong tanawin. Mula sa madilim na bodegangan Tondo at maingay na pantalan, napunta sila sa Marble Hall sa Masuit at Kurbata. Ang mabintanang korte ay nagpapahintulot sa liwanag nga araw na pumasok, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagpapawi sa dilim ngam galihim na itinatago sa loop ngam pader na iyon. Ang bawa habang ni Elias sa sahi nga korte ay may bigat. Ang bigat ng pag-asa at pagdududa. Ang maingay ay iba na rin, ang pagkaluskos nga papeles, ang mahihinang bulong nga abogado, ang pagkalansing ng mga mikropono, lahat ay nakdarakdak sa tensyon. Ang kaso laban kay Zamora ay umusat ng dahan-dahan. Ibinunyak ang mga illegal logging operation, ang smuggling ng endangered species, ang mga tax evasion scheme, at ang mga paglabag sa karapatang pantaw sa mga komunidad na tinarget ng dulangan. Nasimulang humina ang impluensya ni Zamora. Ang mga dating kasosyo ay nasimulang tumalikot, ngunit may isang bagay na hindi pa rin tumutugma. Ang malaking halaga ng pera na kinita mula sa mga ilegal na aktibidad ay hindi lamang napupunta kay Zamora. Mayroong isang mas malalim na bulsa, isang mas malaking kamay na kumukuhang bahaging ampay. Sa isang pagkataon, habang nasa labas ng isang courtroom sa Makati, nagkaroon ng pagkakataon si Elias na ma-intercept ng isang tawag. Si Sofia ay natagumpay na mata sa linya ng isang dating aide ni Zamora, si Ginoong Reyes, na ngayon sumasailalim sa matinding pressure mula sa kanyang dating amo. Nakuha niya ang tawa sa telepono ni Ginoong Reyes na nagtatago sa isang liblib na sulok ng Legazpi Village. Nakmamadali si Elias sa Legazpi, sinusundan ang mga digital signal ni Sofia. Sa isang pribadong pakpupulong sa isang mamahaling restaurant sa Ayala Avenue, kung saan si Elias ay nagtatago bilang isang waiter. Narinig niya ang usapan ni Zamora at ng kanyang chief lawyer, ang anino. Ang sabi nga abogado, nagagalit sa atin. Kailangan nating ayusin ito bago pa tayo lubusang balatan. Pero ano ang magagawa ko? Sagot ni Zamora. Ang kanyang boses ay tila manipis. Siya ang nakplanungan lahat, ako lang ang nakpatupad. Ang mga salitang iyon ay tumalap kay Elias. Ang kanyang hinala ay nakatoto. Si Zamora ay hindi ang ultimate mastermind. Siya ay isang puppet, isang mukhang isang mas malalim, mas nakatagong kapangyarihan. Ang anino, sinubukan ni Elias na makakuha ng mas maraming impormasyon kay Ginoong Reyes, ang idol ni Zamora. Matapos ang matinding pagbabanta at pakiusap, pumaya si Reyes na mabigay ng impormasyon. Nakita sila sa isang parking lot sa BGC, sa ilalim ng dilim, ang mamatataas na gusali ay tilam nga higanteng anino na nakabantay sa kanila. Ang pawis ay tumutulo sa ni Reyes habang nakukwento siya. Ang anino ay hindi isang tao, bulong ni Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay isang grupo nga tao, mapolitiko, manegosyante, mahukom. Sila ang matotong may-ari ng korporasyon ng dulangan at marami pang iba. Sila ang nagutos sa apoy sa Cebu. Gusto nila ang lupa para sa isang malaking proyekto ng gobyerno na sila ang makikinabang. Ang apoy sa Cebu, ang kanyang pamilya, ang bihati, ang galit, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ay nagkatoto ngunit sa isang mas malaking skala. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang collateral damage sa isang negosyo ni Zamora. Sila ay biktima ng isang mas malaking konspirasyon, isang network ng kasamaan na tumagos sa bawat antas ng lipunan. Ang kanyang mundo ay lumaganap. Ang kalaban ay naging isang halimaw na may maraming ulo na halos hindi kayang sukpuin. Ang pagnanais na ipagiganti ang kanyang pamilya ay naging mas matindi, ngunit ngayon, ito ay nabahiran ng isang uri ng matinding takot.
Paano mo lalabanan ang isang anino? Paano mo mapipigilan ang isang hydra? Ang kanyang pag-isip ay nagulo. Ang kanyang buhay ay nakasentro sa isang mali. Ngayon ang tunay na kalaban ay hindi lamang isang tao, kundi isang sistema. Kailangan nating alamin kung sino ang anino na iyan. Sabi ni Elias kay Sofia nang bumalik siya sa bodega sa Tondo. Ang kanyang mukha ay maputla. Kailangan nating hanapin ang kanilang pinakamahina na koneksyon. Si Sofia ay nagsimulang mag-aral ng mas malalim. Sa loob ng ilang linggo, wala siyang ibang ginawa kundi ang sundan ang ma-digital trail, ang ma-pinansyal na transaksyon, ang ma-koneksyon sa politika. Natakpuan niya ang isang pattern. Mayroong isang offshore account na konektado sa isang Shell Corporation, na konektado sa isang foundation, na konektado sa ilang miyanga matatas na opisyal NG gobyerno at TMG prominenteng negosyante. Ang pinakamalaking koneksyon, isang senador na may malinis na reputasyon, si Senador Armando Salcedo, isang matikas at makisik na politiko na laging nagpapakitang kanyang pagmamahal sa bayan. Siya ang mastermind sa likod ng ang anino. Siya ang naplano ng malaking proyekto sa Cebu na naabunga ng paksuno sa bodega ng pamilya ni Elias. Ang patuklas na ito ay napabago sa lahat. Hindi na lamang ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng isang malalim na katiwalian na kumakain sa bansa. Ngunit paano mo haharapin ang isang senador, isang tao na may kapangyarihan na makapag-utos ng buhay at kamatayan? Kailangan nating sirain ang kanyang reputasyon. Sabi ni Elias, ang kanyang boses ay matigas. Kailangan nating ilantat ang kanyang makasalanan sa buong bansa. Ngunit si Mang Ben ay nakbabala. Mahirap kalabanin ang isang tulad niya, Elias. May makoneksyon siya kahit saan. Baka mawala lang tayo ng walang bakas. Hindi ako susuko, sagot ni Elias. Ang kanyang mamata ay nagliliyab. Hindi na muli. Kailangan nilang lumikhang isang malaking kaganapan, isang bagay na makakapagbigay sa kanilang atensyon ng publiko at makakapagpabagsa sa anino. Nakita ni Sofia ang isang oportunidad. Isang malaking charity gala na inorganisa ni Senador Salcedo sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Ito ang perpektong lugar upang ilantat ang katotohanan. Ang huling bahagi ng pagpaplano ay ang pinakamahirap. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Kailangan nilang i-access sa network ng BGC, sa seguridad ng building, at sa personal na computer ni Senador Salcedo. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Handa ka ba para dito, Elias? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Hindi na ito tulad ng dati, ito ay digmaan. Matagal na akong nakikipagdigma, sagot ni Elias. Ngayon, oras na para wakasan ito. Ang gabing gala ay dumating, mainit at puno ang tensyon. Ang Bonifacio Global City ay nagliliwanag. Ang mga matataas na gusali ay tila mga higanteng tore na umabot sa kalangitan. Ang penthouse na pinadawsan ng gala ay matatagpuan sa isang luxury condominium sa kahabaan ng Livon Avenue, BGC, kung saan ang view ng buong Metro Manila ay nakamamangha. Ang mga ilaw ng siyudad ay kumikislap sa ilim, parang mga bituin sa lupa. Si Elias, Sofia at Mang Ben ay naroon, naktatago sa ilalim ng iba't ibang disguise. Si Elias ay isang waiter, si Sofia ay isang technician ng Even, at si Mang Ben ay isang driver. Ang kanilang puso ay kumakabog sa dibdib. Ito na ang gabi, habang ang mapailing tao nga lipunan ay natatamasa nga mamahaling champagne at pino na pagkain. Abala si Sofia sa likod ng tablado. Ang kanyang daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Inilalagay ang huling pirasong puzzle. Ang kanyang trabaho ay ang i-hijack ang broadcast system ng gala at ipapalabas ang lahat ng ebidensya na kanilang nakalap laban kay Senador Salcedo. Sa kabilang banda, si Elias ay naglalakad sa gitna ng bisita, nakikinig sa amang usapan, pinagmamasdan si Senador Salcedo na nagpapatawa, nagpapakitang gilas sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay isang maskara at sa likod nito ay nakatago ang isang halimaw. Ang galit ay muling sumiklap sa puso ni Elias, mas matindi kaysa dati. Nakuha ko na ang excess, bulong ni Sofia sa kanyang earpiece. Ngayon na, Elias. Lumakat si Elias patungo sa isang pader na nakatakip kung saan mayroon siyang nakaplano.
mayroon siyang dalang isang maliit na device na gawa ni Sofia. Ito ay magpapakawala ang isang high-frequency signal na magdidiskonekta sa lahat ng wireless na komunikasyon sa loop ng penthouse maliban sa network na ginagamit ni Sofia. Naglaho ang mga ilaw sa buong penthouse. Nakagulo ang bisita. Pakatapos, isang malaking screen ang bumukas sa gitna ng entablado. Sa screen, lumabas ang isang serye nga dokumento, mga transaksyon sa bangko, malarawan, at mga recording. Ang boses ni Ginong Reyes ay narinig. Nakukwento ng lahat ng illegal na gawain ni Senador Salcedo, ang koneksyon niya sa korporasyon ng Dulangan at ang pagpaplano niya sa pagsuno sa San Nicolas, Cebu. Ang bangalan ng kanyang pamilya ay binanggit. Ang malala ng apoy ay muling bumalik sa kanya, sariwa at masakit. Ang masigaw ng kanyang ina, ang pag-iyak ni Lara, lahat ay naglaro sa kanyang isip. Sumigaw si Senador Salcedo, patayin niyo yan, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat detalye ay malinaw, hindi may kakaila. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng pagkabigla at galit na kagulo. Ang media na naroon ay nagulat ng bawat sandali. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elias si Senador Salcedo na tumatakbo patungo sa rooftop exit. Sinundan niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito na ang huling paghaharap. Sa rooftop, ang hangin ay malakas at ang buwan ay saksi sa kanilang paghaharap. Ang ilawang megise ay tila kumikislap sa kanilang paanan. Alam ko na ang lahat, Salcedo, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong sakit. Ikaw ang nakpapatay sa aking pamilya. Ikaw ang nakpira-piraso sa aking buhay. Natawa si Salcedo. Isang bodega lang, isang pamilya. Collateral damage. Hindi mo naiintindihan, bata. Ang kapangyarihan ay may presyo. Ang progreso ay may presyo. Ang presyo ay buhay, sigaw ni Elias. Ang kanyang mata ay punong luha. Nakatayo si Elias sa harapan ni Salcedo na may dalang isang maliit na patalim na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang puso ay nagagaw sa pagitan ng pagnanais na wakasan ang lahat at ang pagnanais na manatili pa ring tao. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Lara ay lumitaw sa kanyang isip, ang kanyang ngiti, ang kanyang inosenteng mga mata. Kung papatayin niya si Salcedo, magiging tulad din siya nito, isang mamamatay tao. Hindi, bulong ni Elias. Hindi ako magiging tulad mo. Sa halip, itinula niya si Salcedo patungo sa gilid ng rooftop. Hindi upang ihulog, kundi upang ipakita ang kawalan niya ng kapangyarihan. Ang iyong pagtatapos ay hindi manggagaling sa aking kamay, sabi ni Elias. Manggagaling ito sa kamay ng batas at sa kamatayan na iyong reputasyon. Dumating ang mga pulis, ang mga sirena ay umaalingaw sa itaas. Inaresto si Salcedo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho. Habang kinakalatkat si Salcedo palayo, tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mata ay punong pagkapot. Hindi pa ito tapos, bulong ni Salcedo, ngunit alam ni Elias na tapos na, hindi sa paraang inaakala niya. Hindi sa isang madugong paghihiganti, ngunit sa isang paraan na mas magkapangyarihan ang pagpapalabas ng katotohanan. Pagkatapos ng gabi, ang buong bansa ay nagising sa balita na pagbagsak ni Senador Salcedo at ng kanyang network. Si Zamora at ang iba pa ay inaresto. Ang korporasyon ng Dulangan ay binuwag. Ang batas ay umusat, dahan-dahan ngunit sigurado. Si Elias ay umalis sa Begeche kasama sina Sofia at Mang Ben. Ang katahimikan sa loop ng kanilang sasakyan ay mas matindi kaysa sa ingay ng kaguluhan. Nagawa niya ang kanyang ipinangako, nakamit niya ang hustisya para sa kanyang pamilya, ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Ang maalaala ng apoy ay nanatili. Ang kanyang kaluluwa ay may manggabakas ng sugat ng desisyon na kinailangan niyang gawin. Ano na ngayon, Elias? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malungkot. Tumingin si Elias sa mga ilaw ng Maynila. Ang kanyang mukha ay punong pagod, ngunit mayroon na ring kapayapaan. Ang landas ng pahiganti ay isang landas ng pagkasira. Sa bandang huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaway, kundi ang pagpapanatili ng sariling kaluluwa. Oras na para bumuo, sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay tila may bagong paasa. Bumuo ang isang bagay na mas matibay kaysa sa abo.
mas maliwanag kaysa sa apoy. Bumuong isang buhay na may hustisya, nang walang pagnanais na ipagiganti, para kay Lara, para sa akin, hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang Sofia at Mang Ben makatuwang hindi lamang sa digmaan kundi sa pagbangon. Ang kanyang paglalakbay ay isang trahedya, ngunit ito ay nagtapos sa isang matinding pag-unawa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagwasak, kundi sa pagtindig at pagtatayo. Kahit nasa gitnang mga abo, ang mga sugat ay mananatili, ngunit ang mga ito ay magsisilbing paalala ang kanyang pinagdaanan at ng pagpipilian na kanyang ginawa upang hindi siya tuluyang maging halimaw. Ang kanyang paghihiganti ay natapos. Ang kanyang pagilom ay nagsisimula pa lamang sa isang lugar sa San Nicolas, Cebu, kung saan nakatayo ang dating bodega ng kanyang pamilya. Mayroon ng isang parke na inilaan sa mga biktima ng Dulangan Corporation. Ito ay isang lugar nga payapaan na may mga puno at mga bulala. Wala nang bakas nga apoy. Ang simoy ng hangin mula sa pantalan ay nagdadala pa rin ng amoy ng asin at dagat, ngunit wala na ang amoy ng uso. Ito ang pinili ni Elias, ang kanyang huling desisyon. Hindi upang maktayo muli ng bodega, kundi ngang isang lugar kung saan ang buhay ay maaring umusbong malaya sa mga anino nga karaan. Ito ang kanyang pamana, hindi ngang galit kundi ngang pakasa, ang mataon na sumunod sa pagbagsa ni Senador Salcedo et ni korporasyon. Ning dulangan ay nakdala ning mapagbabago. Dahan-dahan ngunit sigurado. Si Elias ay hindi naging isang pambansang bayani ni isang tanya na aktivista. Mas pinili niya ang tahimik na buhay, ang pagtatrabaho sa likod ng nga eksena upang suportahan ang grupo nga karapatang pantaw at mga environmental advocacy. Ang kanyang kaalaman sa loob nga corporate network at underground operations ay naging mahalaga sa pagtulong sa iba pang biktima nga corporate abuse. Si Sofia, kasama ang kanyang henyo sa teknolohiya, ay nagtatangang isang non-profit organization na nakatuon sa digital forensics at cybersecurity para sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Ang kanyang opisina, na dating isang maliit na apartment sa Cubao, ay lumaki at lumipat sa isang mas malaking espasyo sa Ortigas Center kung saan mas marami na siyang kasamang nagtatrabaho. Ang kanilang trabaho ay nagbubunyak ng katotohanan at nagbibigay ng boses sa mga marginalized. Ang kanyang nga mata na minsan ay puno nga pagdududa, ay ngayoy puno nga dedikasyon at isang malinaw na layunin. Si Mang Ben naman ay bumalik sa Cebu, hindi sa San Nicolas, kundi sa isang maliit na bukid sa labas ng siyudad. Sa tulong ng nga pondo na nakuha mula sa settlement laban sa Dulangan, nagtayo siya ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka at mangingisda na tinutulungan silang protektahan ang kanilang lupa at karapatan laban sa makorap na korporasyon. Ang kanyang payo at karunungan ay naging mahalaga sa kanyang komunidad. Paminsan-minsan nakikipakita pa rin siya kay Elias at Sofia, nagbabahagi ng kwento at nagbibigay ng inspirasyon. Ang kanyang mata ay nananatiling pagod, ngunit mayroon na ring kislap ng pag-asa. Para kay Elias, ang bawat araw ay isang paglalakbay. Ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi ganap na nagilom. Ang alaala ng apoy, ang kanyang pamilya, ay isang pilat na mananatili. Ngunit ang galit na minsan ay kumain sa kanya ay napalitan ng isang mas malalim na pangunawa. Nalaman niya na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa pagpapatawad, hindi sa magumawa nga mali, kundi sa sarili. Ang pagpapatawa sa kanyang sarili sa kawalan na kakayahan na protektahan ang kanyang pamilya at ang pagpapatawa sa sarili sa landas na kanyang tinaha. Naksimula siyang maksulat. Hindi energy mangakwento energy galit o pagiganti, kundi energy mangakwento energy pagasa, energy paglaban at energy pagbangon. Ang kanyang sinulat ay hindi kailanman na-publish, ngunit ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa kanyang kaluluwa, isang paraan upang iproseso ang sakit at matuto mula dito. Isang araw bumalik si Elias sa San Nicolas, Cebu. Ito ang kanyang unang pagkakataon na bumalik sa lugar na nagpira-piroso sa kanyang buhay. Ang parka ay puno nga bata na naglalaro. Ang kanilang nga tawanan ay nagbibigay ng buhay sa lugar na minsan ay puno nga matayan. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang mabata. Ang hangin ay sariwa. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Nararamdaman niya ang presensya, ang kanyang pamilya.
hindi bilang mamultong nakaraan, kundi bilang maalala na nagbibigay ng inspirasyon. Si Lara, ang kanyang ina, ang kanyang ama, naroon sila sa bawat tawa ng bata, sa bawat dahon na gumagalaw sa hangin, sa bawat patak ng sikat ng araw. Napansin niya ang isang batang babae na may ngiti na halos kasing liwanag ng ngiti ni Lara. Ang bata ay naglalarong isang maliit na laruang barko na gawa sa kahoy, inilulutang sa isang maliit na fountain sa gitna ng parke. Tila ba ang barkong iyon ay sumisimbolo sa isang bagong simula, isang bagong paglalayag, malayo sa mga pait na alaala? Napangiti si Elias. Ito ay isang tunay na ngiti, ang una niyang ngiti na hindi nabahiran ng sakit o galit sa loob ang maraming taon. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos hindi sa isang huling suntok o isang huling patak ng dugo, kundi sa isang sandaling kapayapaan, ng pagtanggap at ng pag-asa. Ang pahihiganti ay isang apoy na maaring sunugin ang dalawang panik. Ngunit ang pakpili na maging ilaw sa halip na apoy ay isang pakpili na nagligtas sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa matinding presyo ng paghihiganti at sa kapangyarihan ng pagpili na maging tao pa rin sa gitnang kadiliman. Hindi siya naging isang bayani na may estatwa, kundi isang lalaking natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng ngaabo at nagpasyang bumuo, hindi magwasa. Sa huli, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng sarili. At sa laban na iyon natakpuan sa niya ang tunay na tagumpay. Ang araw ay lumubog sa kanluran. Nagpinta ng mga kulay kahel at pula sa kalangitan. Ang parke ay dahan-dahang lumubog sa dilim. Ngunit mayroong isang ilaw na patuloy na nagliliwanag sa puso ni Elias. Ang ilang pakasa ay ng isang bagong simula. Ang tunong nga alon mula sa kalapit na pantalan ay naging musika. Hindi na mga paalala ng trahedya, kundi ng bagong simula ng buhay na patuloy na umaagos. Ito ang pagtatapos ng kwento ng kanyang paghihiganti. Ngunit ito rin ang simula ng kanyang bagong kwento. Ang kwento ng isang lalaking naglakad sa kadiliman, ngunit natagpuan ang kanyang sariling liwanag. Napatayo si Elias at nilisan ang parke. Bago siya lumayo, nilingon niya ang maliit na fountain. Ang laruang barko ay lumulutang pa rin doon, dahan-dahang gumagalaw sa tubig na tila naghihintay ng bagong paglalayag. At sa sandaling iyon, alam ni Elias na siya, sa wakas ay malaya na. Malaya mula sa mga kadena nga galit, malaya mula sa mga anino nga nakaraan, handang-handa na siyang lumayak patungo sa hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, si Elias ay nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi na bitbit ang bigat ng paghihiganti, kundi ang pag-asa ng pagbabago. Minsan nakikita siya sa mga liblib na komunidad sa Mindanao, nakikipaunayan sa mga biktima na land grabbing. Sa ibang pagkakataon, nasa mga siksik na squatter areas siya sa Metro Manila, na bibigay ang legal assistance sa mga taong inaaping nga makapangyarihang developer. Ang kanyang makaranasan ay nagbigay sa kanyang natatanging pananaw, isang kakayahang makakita sa likod ng mamaskaran ng kapangyarihan at korupsyon. Naging isang urisiyang whisperer sa komunidad ng nganapi, isang anino na nadadala ng liwanag. Hindi siya naghahangat ng atensyon ni nga papuri. Ang kanyang layunin ay mas simple upang matiyak na walang ibang pamilya ang dadaan sa parehong imperno na kanyang dinanas, upang ang bawat boses na sinubukan nilang patahimikin ay marinig. Ang kanyang koneksyon kina Sofia at Mang Ben ay nanatili mas matibay pa sa anumang uringang pakakaibigan. Sila ay naging isang network ng suporta, isang pamilya na pinasama-sama ngang parehong sugat at ngang parehong pag-asa. Paminsan-minsan, napupulong sila sa isang tahimik na lugar, na babahagi ng nga kuwento, na papalitan ng impormasyon, at napaplano nga bagong paraan upang labanan ang mga aninungang lipunan. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa isang lumang bangko sa Intramuros, malapit sa isang katedral, pinagmamasdan ang mga turista at ang mailong nga siyudad may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, ang kanyang mukha ay puno nga kunot at ang kanyang mga mata ay matalim. Elias, hindi ba? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim. Nagulat si Elias. Bihira siyang makilala, nagtatago siya sa mga anino. Sino ka? Tanong ni Elias. Ngumiti ang matanda. Ako ay isang taong nakakaalam ng maroming bagay. Isang taong nakakita sa iyo na nakikipagdigma. Isang taong naniniwala na ang digmaan ay hindi kailanman magwawakas hanggat may nagtatago pa rin sa dilim.
Ibinigay ng matanda kay Elias ang isang maliit na USB drive. May mga bagong anino na lumilitaw, Elias. Mas matindi, mas matalino. Kailangan mo pa rin ng katuwang. Ang iyong paglalakbay ay hindi patapos. Ito ay isang walang katapusang paglalaban. Tinitigan ni Elias ang USB drive. Ang kanyang puso ay kumakabog. Alam niya na ang matanda ay tama. Ang laban para sa hustisya ay hindi kailanman magtatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nababahiran ng galit at pahihiganti. Siya ay mayroong layunin, isang malinaw na landas. Salamat, sabi ni Elias. Tumango ang matanda at lumakapalayo na laho sa dilim ng intramuros. Tinitigan ni Elias ang USB drive. Ang amoy ng lumang bato at ang sariwang hangin mula sa Pasig River ay nabibigay sa kanyang kapayapaan. Ngunit mayroon ding kislap ng hamon sa kanyang mamata. Hindi niya pipiliin ang landas ng pahiganti, ngunit pipiliin niya ang landas ng hustisya. Sa bawat anino na lumilitaw, siya ay magiging isang ilaw, isang tahimik na bantay, isang hindi nakikitang tagapagtanggol. At sa ilalim nga bituin, sa gitna nga siyudad na hindi kailanman natutulog, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ni Elias. Ang lalaking nilamon ng apoy, ngunit natappuan ang kanyang sariling pagkabuhay muli sa abot ng kanyang moral na pagpili. Ang pagtatapos ng paghihiganti ay ang simula ng tunay na paglaban.